Marami pa naman akong time para mawala. So, okay lang. Akala ko akin. Nakakangalay. Nakakangawit. Ngawit! So, hello ulit mga ambience. And guess what? Aalis na naman tayo. Yes, so currently nag-aantay na lang ng boarding time. But while waiting, umorder muna ako ng food kasi medyo nagugutom na ako. It's 12:52 currently, kaya kakain muna ako. The last meal I had was, I guess, mga 6 p.m. and midnight na. Kaya nagugutom na ako. And ginawa ko ng signature to, or anong tawag dito? Branding. Yung nakaganito yung mic. Ayan. Nasa Bonchon ngayon ako. And I ordered chicken. Then fries. It's my first time in this airport. Currently, I'll be flying out sa Cebu. And I must say, maganda yung airport nila. What's interesting here is that the immigration didn't even ask question aside sa, sabi niya lang is, sino kasama mo? Sabi ko, flying solo po. And then stamp. Medyo na-surprise ako sa part na yun na he asked only one question. And what I saw na ginawa lang nung IO is that parang nag-flip-flip lang siya ng mga pages. I guess he's scanning sa mga stamps. Proceed na agad sa sa x-ray. Also, this is my first time that I'll be flying sa country na pupuntahan ko. Wala pang revelation. Sa country na pupuntahan ko na ibang airport, pero nasa same lang sila. Nasa city lang. Kaya kailangan ko nang mag-reveal kasi nahihirapan akong itago. Okay. So I'll be going to Thailand. Actually, it's my third time already, pero first time ko siyang i-vlog. So, hindi na ako bago dun sa place because I've been there. It's just that for the first 2 flights na papuntang Thailand, I landed sa Suvarnabhumi Airport. But this time, yung bagong route ng Cebu Pacific, hindi ito sponsored, which they just opened siguro mga couple of months ago, which is a direct flight from Cebu to DMK, Don Muang International Airport. So actually, it's my first time landing sa DMK and pretty exciting. Kakatapos nating kumain sa Bonchon. And yes, nasa boarding gate na ako ngayon. And actually, I'm pretty surprised sa airport ng Cebu because it's pretty. Maganda siya. Siguro comparable siya sa design-wise. Comparable siya sa airport ng Suvarnabhumi. Kasi the design parang may stained glass, tapos high ceiling. So parang it gives parang spacious vibes. Ayan. Dito may stained glass. As I mentioned earlier, this is my third time going to Thailand. No, nung last kong punta, I went to Chiang Mai and I'm thinking na babalikan ko yon since napakaganda ng lugar. Malamig siya. Ayun yung gusto ko kasi as a pawisin person, gusto ko talaga yung parang malamig para masuppress ko yung sweat. Make me sweat. A lot of you might be wondering, kala mo naman ang daming viewer. So baka magtanong kayo, why am I coming back to Bangkok this time? Is that this month is
November, there's an event that they are celebrating. It's called Loy Krathong. Ayan, Loy Krathong. So it's a celebration or an event kung saan nagpapalitaw sila nung parang mga kratong. They call it kratong. Sadly, mas maganda sana kung sa Chiang Mai tayo magse-celebrate kasi doon instead na pinapaanod yung kratong, doon kasi is para siyang lanterns. If you're familiar with Chiffon Street, kung saan nagpapalipad naman ng mga lanterns, yun yung mangyayari sa Chiang Mai. So, coincidentally, same sila ng araw na sineselebrate the Kratong, and sa Chiang Mai tinatawag siyang Yiping Festival or yung mga Sky Lantern Festival. So, mas maganda sana doon. Kaso, well, kukulangin tayo sa oras kung pupunta tayo doon. So, I plan to celebrate it sa Bangkok na lang since may mga organized namang events na related doon sa Loy Krathong. So, let's just enjoy Bangkok celebrating Loy Krathong. Also, what's different from the last time I visited Bangkok is that it's more of a good news for me kasi visa exempt ang Pinoy sa Thailand, right? Pero the last time I went is that maximum of 30 days lang ang Pinoy na visa free. So recent months nagsabi ang government of Thailand that they'll be extending yung visa free or visa exempt for other countries, that includes Philippines. So from 30 days now, Filipinos can stay sa Thailand for up to 60 days na walang visa. Nag-open na yung gate, so pwede na tayong pumunta doon to check-in. Check-in for boarding na pala. Ayan. So ayan, naka-board na tayo and we're about to take off. Again, I'm just happy kasi nasa window seat tayo ulit. Lucky kasi nasa window seat, pero unlucky kasi gabi naman yung flight. So, wala tayong makikita. Ayan. So, we're taxiing sa runway and about 3 hours and a half we'll be arriving sa DMK. So, see you. Sawadee khap tukon. So, we just officially landed here sa Bangkok via DMK. So, clear din tayo sa immigration, and so currently it's 6:25 a.m. local time yan since Thailand time is 1 hour delay sa Philippines, so probably nasa 7:25 na rin sa Philippines. So first thing na ginawa natin is mag-withdraw ng pera kasi wala talaga akong Thai baht. Ayan, so may naiwan pa akong Taiwanese dollar. Gusto ko sana siyang ipa-convert into Thai baht. Kaso may nabasa ako na kapag dito ka daw magpa-convert sa airport, malulugi ka. So dun ko na lang siguro sa downtown ipapa-convert yon kasi sayang din yon, budget din yon. Ayan, so meron na rin tayong data by AIS. So, ayan. Papakita lang ng signal kung nakikita ba. May signal na tayo for internet. So, hindi na tayo mahihirapan sa pag-navigate. Pagdating pa lang dito, naka-activate yung SIM kasi local SIM siya.
And may promo sila where 10 days na 30 gig kapag na-activate mo siya, yung 30 days becomes 30 gig. Ayan, yung 30 gig becomes unlimited. Promo nila yon. Sa AIS yon. Other networks as well. Meron din which is DTAC and True Move H. True 5G. Ayan. Yung maganda lang doon is that malaki yung data allocation nila. Without promo, gano'n na talaga. 50 gig yon for 15 days. 15 days. Ayan. So, mamamaximize mo talaga yung usage mo doon. Kasi cheaper lang din siya. So, ayan. While naglilibot kanina, kasi hinahanap ko yung food court kasi fan ako ng food court. Even sa food court doon sa Suvarnabhumi Airport, hinahanap ko talaga siya. Wrong ang notion na yung mga kainan sa airport ay mahal. Kasi the food court here in Thailand, well, in my experience in Suvarnabhumi, very affordable siya. As in, mabubusog ka na sa 100 baht na pagkain. And to tell you guys, hindi lang siya basta-bastang parang, alam mo yung parang commercial food. Lasang lasang homemade. Masarap siya in fairness. Kaya I'm pretty excited na matry yung food court dito sa Don Muang. Kasi first time ko ding makalapag dito. And then, so currently 6 pa lang dito. 6:30 in the morning. So, para makapunta tayo sa city center, we have options na sumakay sa SRT Red Line. Ayan, so SRT Red Line Don Muang to Bang Sue. Tapos from Bang Sue, lalakad-lakad lang. Mag-change line tayo to MRT Blue Line papuntang Chatuchak. Tapos from Chatuchak MRT, maglalakad tayo ng konti lang naman siguro, going to Moshit Station, that is BTS, yung Moshit Station, papunta sa Siam. Tapos from Siam, ayun, since yung nakuha kong accommodation ay nasa Saladeng, so from Siam, isa pang train ulit papunta sa Saladeng. Tapos alternatively, meron pang isang route. So, sinulat ko na siya dito para hindi ko makalimutan. So, from Don Muang papuntang Laxi. And then, mag-interchange ako sa MRT Pink Line, Laxi to Wat Prasri Mahatat. Ayan. From that Pink Line, interchange ulit papunta sa BTS Sukhumvit Line, papuntang Siam. Tapos, from Siam to Saladeng. So, ganun pa rin. And, to give you an update, totoo nga yung chika na for us Filipinos, from 30 days, naging 60 days na siya. Yung binibigay nilang visa free for us. Ayan, so, yung tata ko dito, ayan. So, kung hindi nyo nakita, 60 days yung nakalagay. So, yes, we can stay as a tourist sa Thailand visa-free for 60 days. Since we got everything we need, may SIM na tayo, may pera, and nagugutom na rin ako. Umalis ako sa Pilipinas na kakakain lang. Dadating ako ng Thailand, nakakain ulit. Of course, again, food haven ang Thailand. Marami kang choices, so first things first ngayon is to grab a food from food court dito sa DMK. So, yung food court nila ay nasa Terminal 2, 4th floor. Pangalan ay Magic Garden. Ayan. So, I think yung sistema ay para lang ding kagaya sa Suvarnabhumi, which you will buy a card, para siyang cash card. Yun yung gagamitin mo sa pagbili-bili ng mga pagkain sa loob, sa mga restos.
And then, kapag may naiwan pa, papaanhan mo na lang. Ipapa-exchange mo na lang. Ayan. So, I think makakasurvive tayo sa first few hours natin sa Don Muang. Magpapapalit tayo ng cash to cash card. สวัสดีครับ300ครับครับขอบคุณครับ Ayun, so 300 ang pina-change natin. Lawak ng food court nila. So, since nag-set na siya ng expectation na para siyang sa Suvarnabhumi na airport. So, tingin ko ganun lang din yung mga food choice. Bet ko ngayon ay parang noodles. So, yung mga choices ay teka lang. Yan. Ito, chicken rice. Tapos sa dulo may mga mga branded na mga western food like pepper lunch, Subway, ayan. Pero dito more on like mga local. And kung nakikita nyo yung price, mga nasa 100 baht lang yan or less. Good for wallet. So yung nahanap ko is parang yung wonton soup. Kasi yun yung yung kinakain ko dati pag bagong dating sa Thailand. I don't know. Parang comfort food. Perhaps mahilig kasi ako sa bok choy. Kaya naghahanap ako ng sabaw or something na almost ganon yung lasa. Tara, ikot-ikot tayo. Vietnamese noodles. Ikot pa tayo. Ito, mga lugaw. Ayan. Nasa lang sila. 120, 90 baht. Oh. Airport yan ah. Airport yan. Try natin sa iba. Hindi ko pa makita yung may hindi ko pa makita yung noodles. Japanese King of Noodle. Ito, try natin ito. King of Noodle. Check natin kung meron sila. Tom yum, bouncy pork, wagyu, tom yum with pork. Ayan, so ang aking napili ay number 11. So that is meat pork mince. Mince pork, crispy pork in clear soup. Ayan. Ang gulo ng English, pero ayan. May kasamang rice, pork, tsaka may sabaw. So natagalan pa ako sa kakaikot. Kasi hinahanap ko pa yung gusto kong soup. Yung parang siyang wonton soup. Pero hindi ko makita. Rice. Akala ko akin. Hindi pala. Ano pala yun? Parang rice porridge. Ayan. So nagkamali na naman si Kuya. Ako na naman nagkamali. Nakakahiya. Unang epic fail ko today. So ayan, ang first meal natin this morning ay minced pork na may sabaw. Ayan. So, may kasama siyang rice. And then,
Eto. So, may sabaw siya. Kasi yun naman talaga hinahanap ko. Subukan natin yung sabaw. Ah, okay. Kasi may fresh pork. Ay, fresh pork. Plus crispy pork. Good combi. Tapos meron siyang, pakita natin. Meron pa siyang mga veggies. So, subukan natin yung sabaw. Wala akong dinagdag dito. Like, mga other flavorings. Raw lang siya. Oh my. Oh my. Napakasarap. Diyos ko. Wow. Yung flavors, unexplainable. Unang nalasa ng dila ko, something na matamis. Pero hindi siya matamis. Alam mo yung saktong balance ng alat and sweet. Nawalang antok ko doon. Kasi ang sarap. Subukan natin ng pork nila. Let's try their pork. Kasi may fried, may parang parang cooked sa broth. Ayan. If I have to rate this, my very honest opinion would be 9 out of 10. Flavor-wise, masarap siya. Very Southeast Asian ang atake. Alam mo yung mabetchin. Because I like yung parang umami flavor. Kaya lang siya 9. Kasi confusing yung English translation. So yung sinabi ko na lang ay yung number. Kasi ganun pag nag-order dito, kapag hindi mo nababasa yung Thai, sasabihin mo lang yung number. Kasi yung sa menu board nila, yung mga corresponding numbers yun. Tapos, bibigay mo lang yung card. Anyways, kapag o-order ka, kailangan mong magbayad through cash card. Yung pinapapalitan sa entrance. So, ito yung pinambabayad mo. Para siyang prepaid card. Tapos, yun na yung magiging valid payment mo. Hindi pala sila tumatanggap ng cash. They won't accept cash sa mga food stalls. Ini-implement nila yung cash card system. Kaya, ayun. So, after nating mag-meal, ayan. O, diba? Kape. This is my second dose of coffee within 12 hours. Actually, inaantok na ako ngayon. Kasi during mga travels, hindi talaga ako nakakatulog. Kahit 3 hours yung flight. Tamang kape na lang noon.
I'm not sure kasi nag-DM kahapon yung hostel na nabook ko. Nagtatanong kung anong oras daw ba ako mag-check-in. So sinabi ko baka as early as 7. Pero pa 8 na, hindi pa ako nakaalis dito. Wala naman akong gagawin today. Baka pagdating dun sa hostel, if allowed, ako mag-early check-in. Siguro matutulog lang muna ako. Pero if not, siguro iiwan ko lang yung baggages ko. Tapos iikutin ko lang yung neighborhood. Maya-maya, try na nating pumunta sa SRT, Red Line Station nung Don Muang para makapunta na tayo sa hostel. Kasi mainit na later. Tapos medyo lalakarin pa yung from BTS station papunta sa hostel. Medyo lalakarin mo pa siguro mga around 5 to 8 minutes. Tapos may dala-dala pa akong bagahe. So, good luck na lang kung paano ko gagawin yan. As far as I remember, walang elevator sa Ladeng. So, ayun, bibit-bitin ko talaga siya pababa. Kasi may dala akong trolley bag. Bahala na. Total, nandito naman na tayo. Ayan, nasa train station tayo. สวัสดีครับหลักสี่ครับ หลักสี่18 บาทค่ะ ขอบคุณครับ ใช้มือนะคะ Bumili na tayo ng train ticket to Laxi Station. Oh my gosh. Hindi ko lang alam kung saan ba talaga ako. Anong platform ba talaga ako. Bangsway. Marami pa naman akong time para mawala. So okay lang. Okay, platform 3 Bangsway. Okay, tama. Tamang desisyon ko sa life. Ayan, so nakarating na tayo sa Laxi Station. We'll be exchanging to MRT Pink Line, Exit 7. Ang ingay. Ayan, waiting tayo sa train. Papuntang Wat Pasim Hatat. Tapos, from there, sasakay tayo ulit ng Sukhumvit Line. So ayun, nandito na tayo sa station ng Wat Pasim Hatat. Ganun pala yung pronunciation dapat. So pupunta na naman tayo sa Green Line, which is sa Sukhumvit Line. So currently nasa Wat Pasim Hatat tayo. Ay, mali pala yung pronunciation ko. Wat Pasim Hatat. So nasa exchange ako ngayon papunta sa Green Line. Waiting for the train, which is 3 out of 4 nating sasakyan. So ayan guys, update lang. Kakarating lang natin sa Ladeng Station. So nakakalaspag pala siya. So straight from MRT Pink Line, yung exchange tuloy-tuloy na. MRT Pink Line to Sukhumvit Line. Tapos 16 stations akong nakatayo from Wat Pasim Hatat papunta sa Siam pa lang yan. From Siam to Saladeng plus 2 stations. So all this time simula nung umalis ako sa Don Muang, nakatayo lang ako until now. Grabe.
nakakaano siya, nakakapagod pala siya. A total of 4 trains yung sinakyan natin para lang makaabot tayo dito sa Saladeng. So from Saladeng, ayan, totoo nga na yung exit papunta sa... Anong exit to? Papunta sa yung malapit sa IADA building. Walang elevator. My gosh. So, oo, kailangan nating raise me up ang ating baggage para lang makababa tayo. But yep, sa wakas nakarating na ako sa Saladeng. It's currently 10:15. So, magsa-start na naman tayo ulit sa paglalakad from here papunta sa hostel. Ayan, mga ka-abians, puans. Naiwan ko na yung aking bag. Hindi pa ako makapag-check-in since early pa. Sabi daw ng may-ari, sabi niya, pwede na daw ako mag-check-in mga by 1 or 1:30. So, hindi na muna makakatulog ang kuya nyo. So, siguro after na lang na makapag-check-in tayo, doon na lang tayo matulog. So, currently, in-explore ko yung likod na area nung ating hostel. Anyways, ang ating hostel ay again recommended. Ang pangalan ng hostel ay Kinon Hostel. Ayan. I chose Kinon kasi for the sole purpose of co-working space. I know marami namang mga hostel na may co-working space. Pero doon na ako sa nakita ko na. Or parang may knowledge na ako kung ano yung inside of the hostel. So, naglalakad lang tayo papunta sa Super Rich. It's one of the money exchange institution na maganda yung rate. Kaya doon tayo pupunta. And luckily no, malapit lang siya sa hostel. Mga 8 minutes walk lang siya. Deadma lang ako sa mga tumitingin sa akin. Baka nga lang may humingi ng ating YouTube. Sorry, nag-build pa lang tayo ng community. Community. Kala mo naman daming viewers. Puans! It's the Mahanakon Tower. Isa sa pinakamataas or arguably pinakamataas talaga na building sa Bangkok or sa Thailand. I've been there. Grabe. Alog-alog yan sa taas. Nakakangalay. Nakakangawit. Ngawit? Ano ba? Basta, pag nasa taas na. Okay. Tapos tawid tayo ulit doon sa may isang kainit. Ayun, Super Rich. Nakita ko na. Teka, habang nag-aantay tayo, silong muna tayo. Ayun, mabilis. Very good. I don't know kung against the light. Pero, go. Tapos tawid tayo sa kabila. Again. Antay lang tayo. Ay, naluluha ako kasi hindi ko inaakalang nandito na ako sa dream country ko. Charot. Mapait ng mata ko. Dahil walang tulog. Ayan. Ayun. Yung tawiran nila one half. First half muna. Tapos second half.
Ay, nakakainis yung mata ko. Sorry, guys. Ito na yung super rich. So, papakonvert ako ng mga naiwan ko Taiwanese dollar para may budget tayo dito. So, kaabyans, we're done with exchanging our money. Right now, I'm heading towards Cheongnon-si Station. Kasi, ang aking itinerary for today ay Icon Siam. So, there's two ways para makapunta tayo sa Icon Siam. From where I am now, which is, ang pinakamalapit na station sa akin is Cheongnon-si. Sasakay lang tayo ng BTS papunta sa Pantaksin. This is one way. Sa Pantaksin, and then magbo-boat tayo papunta ng Icon Siam. The other one is magta-transfer tayo ng train. Pero mas trip ko ngayong magbangka-bangka kasi kanina pa ako train. Ayan, so unang option yung aking gagawin. Anyways, yung Cheongnon-si na BTS station, sa right side nun na exit is the King Power Mahanakon. Yan. So ito na yung Cheongnon-si na station. Tapos yung exit nun sa right ay directly magli-lead sa'yo towards the Mahanakon. Oh, eto. Buti na lang. So, may tawiran sa gitna which is favorable for me. Kasi parang nasa inner lane ako. Para siya, ano ba to? Auxiliary lane. Hindi ko nga alam kung pwede akong dito maglakad kasi napakakitid. Hindi ko na tuloy alam. Oh my gosh. Hopefully hindi ako masagi. Okay, ayan, pwede na akong tumawid. There. Ayan. Cheongnon-si. Yung next station na to is Saturn ata. Yun yung may magandang bridge which I already visited before. Ayan, so train lang tayo, BTS, papuntang sa Pantaksin. Then from there, we'll take the boat. Ay, train na naman. Diyos mio.